po muli tayo, araw ng Biyernes. Of course, it's time for us to give time to pray for our beloved nation. Ayan. I'd like to share to you about something na makapagpaalala sa atin. Pero alam nyo, malaking factor ito, malaking bagay ito. Pero siyempre masaya maglingkod sa Panginoon, masayang gumanap sa kanyang gawain. So, tingnan po natin ating verse ngayon, recognize your fault. Yan pong ating devotional journey verse. I-recognize natin yung ating pagkakamali. Bakit po ba, meron po bang essence so yan kapag ni-recognize natin? O di ba, mas maganda nga itago mo para hindi magalit yung iba? Well, let's see kung ano ang magiging bunga ng pag-aamin na tayo nagkamali at pagkatapos ay gusto nating may ayos lahat ng bagay. Genesis 38 verse 26, Judah recognized them and said, she's not guilty. I am. She did this because I haven't given her my son Shelah. Judah never made love to her again. Ayan. Ito po yung pagkakataon na yung kanyang manugang, yung kanyang manugang ha, ay nangailangan si nangailangan si Judah eh. Sa kanyang pangailangan, hindi niya alam na yung kanya palang inalok to do something na siyempre hindi naman maganda yon. At pero ang ginawa po ng babae kasi nga inaantay niya yung pangako ni Judah na ibibigay sa kanya ah, yung kanyang magiging anak ulit at para sa kanya, no? Hindi niya alam nung siya po ay lumabas, no? And ang nangyari po ay meron pong babae na she slept with her, he slept with her. At pagkatapos ang request lang ng babae, sabi niya, magbigay ka ng deposit sa akin kasi ewan ko kung paano ba ito, medyo hindi niya alam na yun pala yung daughter-in-law niya. Tinatagwa niya kasi may anak siya, no? Ah, paano ba? And then, si Tamar ito si Tamar. Pagkatapos po noon, ay yung pangyayari na buntis siya. Tapos sinabi na yung ano, pero may hiningi siya signet ring tsaka yung bibigay na ano. Hiningi niya yon. Tapos sige babalikan ko yan. Tapos ah, binigay niya yung staff niya no, nung kanya nang paparusahan sana si Tamar. At sinabi niya, hindi, ang nakabuntis sa akin yung may-ari nito. Sabi ni-recognize ni Judah, sabi niya, hindi siya guilty, ako may kasalanan. Hindi ko binigay sa kanya si Sheila, at ito'y nangyari nga. Tapos sinabi, and Judah never made love to her again. Hindi niya naman inangkin si Tamar na bilang concubines niya at kung ano pa man dahil manugang niya yun. Pero itong pangyayaring ito, no, man, there's something about it. But I want to see something na makakapag-remind sa atin, lalo tayong maging magandang ating relasyon sa Diyos. Ayan. Tayo po'y manalangin. God, we thank you so much. I ask na ito po ay mai-share ko ng maayos at yung tama lang, O Diyos, na para sa ganun maging dahilan para lalo kaming lumalim at pagpalain sa aming buhay at sa mga darating pang mga araw. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng Jesus. Amen and amen. Okay, ang bigat, ano? Itong si Tamar, manugang ni Judah, pinangakuan niyang ibibigay si Sheila sa kanya o yung magsusunod na anak. Nagkaanak siya pero tinago niya. Bunga nito ay nangailangan siya naghanap ng ano, si Tamar nagkunwari na isang prosti. Tapos sabi niya ganyan ah, pwedeng bigyan niyo ako ng pwedeng iwan niyo sa akin. Ano yun, yung signet ring at saka yung staff mo. Tapos, sige, babayaran kita, babalayan kita. Binalikan niya pero hindi makita. Hanggang malaman niya buntis. Yan ang nangyari, no?
lakas ng ulan. Hindi na ako, it's hard, but it will make all things right. Mahirap i-recognize ang pagkakamali ng isang tao. Mahirap magsabi ng totoo. Pero ito pong mangyayari, dito po maayos natin. Well, 2026 is coming. Ito sana, kasi dahil ipagpipray natin ngayon ang ating government, ito sana ang mangyari. Mahirap magsabi ng pagkakamali, pagkukulang, or in other words, mahirap umamin ng pagkakamali at pagkukulang. Sana kung ganito yung mga nasa politika, kahit sino sa kanila, wala po akong pinapanigan. Although, sinasabihan ako ng mga anak ko na, ikaw naman daddy, ganyan-ganyan. No, actually, wala akong pinapanigan. I just use my discerning spirit. Ginagamit ko lang yung discerning spirit ko. But anyways, ito po yung mahirap gawin, yung magsabi ng tama. Sana yung mga cabinet members, no, yung nasa Senado, yung nasa um, ah, Congress, yung um, mga nasa distrito, lahat po ng mga nandiyan, yung mga mayor, governor, kung mayroon silang nagawang hindi tama, mahirap nga umamin, pero it will make all things right. Kailan kaya? No? Kailan kaya mangyayari na yan? Magsabi tayo ng ating pagkakamali, maayos lang lahat. Tama po ito eh. At ituloy po natin, Judah accepts his sin and guilt. Si Judah, inaccept niya yung kasalanan niya. Ako may mali. Sabi niya ganyan. Hindi ang babae ito. Matuwid nga siya eh. Kasi tama yung kanyang ginawa. Um, Meron ako narinig minsan, ito narinig ko sa mga bishops, sa mga matataas ng tungkulin sa larangan ng spiritual. Sabi niya nga nila, para wag daw masyadong magkaroon ng division, maigi pa itago yung ganitong katulad to, no? Paghingi ng sorry, lalo sa asawa o ano pa man. Aminin ang isang bagay. Well, naintindihan ko yung bagay na yun, pero mahirap nga naman gawin at baka nga magkasiran. Pero meron ako ipapakita dito, mula dito sa ating tinitingnan na devotion. Ano? Sa mga nakakarinig, ipag-pray nyo mabuti. Siyempre, mahirap tumanggap ng pagkakamali. Ang hirap talaga dyan. At ituloy po natin, this will happen if you recognize your fault. Ito mangyayari pag ni-recognize mo yung pagkakamali mo. Ayan, ready na ba tayo? Ayan, Fred Lynn de los Santos, ready na ba tayong lahat? Ayan, gusto kong malaman kung ready tayong lahat. Paano, gusto kong sabihin yung totoo. Itong pagkakamali ko, paano ba yan, Pastor? Baka mag-away lalo kami ng asawa ko. O kaya pag nalaman ng kongregasyon, ayaw na nila akong paniwalaan. Well, it's up to the Lord because confessing fault is written also in the book of James. Confess your fault one another, sabi doon. I think chapter 5. I-confess mo ang iyong pagkakamali. Sinabi rito ni Jesus Christ na pagka may nagawa kang pagkakamali at nag-o-offer ka sa altar, uwi muna, uwi. At pagkatas makipagbati o kaya ay i-confess mo yung pagkukulang. Wow, grabe, di ba? Ang hirap talaga. Ang hirap. Ano ba yan? Well, this will happen if you recognize your fault. Ito po mangyayari. Ito po ang unang nangyayari. It makes things alright. Ayan. It makes things right. Lalong namang mas magiging maganda kapag nag-accept. Si Judah, inaccept niya yung pagkakamali niya. Hindi niya tinigisan ang kanyang kalooban at sinabi niya, hindi, sige, mali yan si Tamar, kailangan niya mamatay. Sino ba may-ari nitong staff nito at saka signet na ito pag tinanong ng mga tao? Hindi ko alam yan, maaaring, kasi ang pagkakamali, pag gusto mo itago, ay masusundan din ito ng kasunod na pagkakamali. At magsisinungaling na. Ganyan na nangyayari sa gobyerno, alam ko. Ayaw nilang tanggapin yung ganang pagkakamali. At yung mga tao, pag ang kapartner po ng kasalanan at gusto mo itago, kasalanan din ang kasunod. Tapos pagkasalanan. Pero kung gusto mo maging tama lahat, dito pa lang putulin mo na. Ang aminin, sorry po. Yan na. Sorry po. Para maging maayos at tama ang lahat, aminin na lang. Hirap Mahirap yan, pero sana ganun sa gobyerno, no?
So, pray natin government. It became the protection of his son. Nagiging protection ito nung baby na nasa tiyan ni Tamar na siyang magiging ninuno at lolo po ni Jesus na ating Panginoon. Naging protection to kasi dapat papatayin siya at babatuhin. Sana nung time pang yun ay natapos na. Wala nang Messiah. Pero protection to eh. May connection pala ang pagsasabi ng totoo sa future. May connection pa rin sa future ng buhay na mangyayari, yung magandang mangyayari. Kaya yung kunyari ay may mga pastors, mahirap mawag yung pastor. May mga tao na itinatago yung katotohanan. Tayo sabihin yung totoo. May nangyayari sa future. Kasi ano yan eh, parang yung nag-aral ko ng engineering. Sabi ng teacher ko, hindi ko malaman kung sang subject yun. Sabi niya, kung may dalawang linya na magkatulad ng tinatahan, at sa banda-banda diyan, meron diyang, sabi niya, konting distansya, kunyari 0.0001, konting ganon. Yan ay habang lumalayo, sabi niya, yung 0.0001 na yon, lumalaki yon. Yan na, nagkakaroon na ng fault. Yan na, malalaman mo merong mali. So, sa dulo, sabi ng professor ko, dun pa lang makikita. Dun pa lang makikita. Kaya wag na nating itago. Kung sa ating maproteksyonan ng ating pamilya, anak, at yung future po ng ating mga pamilya, kung bakit may mga nagaganap na hindi maganda sa mga pamilya, meron palang itinagong pagkakamali, hindi inamin. Yan, mahirap yan. Kaya maganda aminin mo na. Ako po yung umamin na. Yan. Okay, masarap maging tama at totoo eh, di ba? Ituloy pa natin. And it stops him. Huminto po, sabi doon, and Judah never do it again. Sabi po ng Bible. Hindi na inulit ni Judah yung pagkakamali yun. Pahihintuin nito ang gumawa ka ng kasalanan. Ang tawag po dito ni Rev. Sagani Grospe ay multo. Kapag hindi ka marunong umamin ng mali mo, hindi ka marunong mag-confess, mumultihin ka niyan. Isang araw, magagawa mo ulit. At pagkatapos, malalong mahirap at maraming masasaktan. Yan. Ang hirap nga naman, no? Pero kailangan mapahinto. At para mapahinto, aminin ang pagkakamali, sabihin yung tama, gawin yung tama, para magawa yun at mangyari din at para hindi na rin maranasan ng iyong mga anak o yung ninuno, tulad ng ating Panginoon Jesus, maprotection na sila lahat. Time to admit what you've done wrong. Yan din yung nangyari sa sa politika. Maraming ayaw umamin, lalong gumugulo. At habang gumugulo, nabubura yung magandang future at ang napapahamak o ang sasaktan o ang naapektuhan ay ang bansang Pilipinas. Yan, ang hirap eh, di ba? Well, it stops him from committing sin again. Yan, kaya may umamin, sinabi yung pagkukulang, hindi half truth kasi minsan may iba sa aminin pero hindi niya sabihin lahat ang katotohanan. Sabihin mo yung katotohanan, sabihin mo yung tunay nangyari, then after that, magiging maganda na. Ayan, sabi ni Rev. Mylene, elders say, put your stuff, if not corrected from the beginning. Pull your stuff, pull your tail, pull your tail. Hinila yung buntot, kapag hindi mo to kinorek sa simula pa lang. Tama nga naman, meron talaga eh. Meron eh, may future eh. Yan. If you cannot stop the coming days, future, in your life and also to your family, it will only be affected by what we've done before, which we want to stop. Ayaw na natin, di ba? Salamat. Ang dami pong uma-agree dito. No? Salamat po. Si Margie Marana nagsabi, yes po. Well, may silang ating oras. Bilis, ano? Punta na po tayo sa final thoughts natin. To be truthful makes you fruitful. Ayan. Ang maging totoo, ginagawa kang maging mabunga. Tandaan po natin yan. Share po natin to. Alam ko makakatulong to sa maraming mga
Kristiyano na dapat magsabi ng katotohanan o tumupad sa dapat niya. Sabi ni Pastor Raymond Banag, the truth shall set you free or set us free. Sabi ni Reb Mylene, if we have meet, breakthrough, and freedom are the next. Ang ganda naman na Reb Mylene mukhang marami kang na either naranasan na nababasa ang mga katotohanan. Gusto ko yan. Maganda nga yan. Kaya, let's all be true, di ba? Let's pray for our government first.